Good day and welcome to the 700 Club Asia. Today we are exploring our weekly theme, Secret Life, with a focus at an issue many wrestle in silence, a topic we call open secret. That's right, Brother Peter, no? And in a society that seemingly accepts homosexuality, many men and women secretly identifying as LGBTQ+ are still afraid to come out. At their very core, they know who they were made to be, but they face a deep identity crisis. And we are here not to judge anyone's struggle. Their experience is real to them. But as God reminds us in Psalm 139, verse 15, sabi doon, "My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth." Our core makeup was formed in secret and hidden from human understanding, yet fully known by God. Ating alamin ang kwento ni Diggs Ormeneta, a former track athlete and singer who spent 15 years in a same-sex relationship searching for love and acceptance until she encountered God's relentless grace. Panoorin natin ito. It's hard to let go. Tapos, once you've tasted, na-experience mo, gusto mo na siya palaging ginagawa. Hinahanap mo na siya. Sa murang edad, na-expose si Diggs sa mga paniniwalang nagpabago sa kanyang pananaw sa pag-ibig at kanyang pagkatao. Pag nasa exclusive school ka, uso yung partner-partner. Feeling ko, natural na yun. Yung parang uso eh. So, hindi mo iisiping masama siya. Kasi ginagawa ng lahat. Bilang isang mahusay na track and field athlete, natagpuan niya ang kumpiyansa sa sarili sa larangan ng palakasan. Kasabay nito ang unti-unti niyang pagkagusto sa kapwa babae. Parang ito na yung tunay na relasyon. Na may role-playing na. Yan, may role-playing. Ako yung boy, siya yung girl. Nak! Ano yung ginagawa nyo? Ang baboy nyo sa laula ka! Nakatagpo siya ng akala niya yung pagmamahal na nagdala sa kanya sa masakit na katotohanan. Nasaktan ng nanay ko sa nakita niya. Na-hurt siya kasi nagulat siya eh. Nahuli niya ako sa akto. Ang parusa at galit ng kanyang magulang ay hindi naging sapat upang siya'y magbago. Karoon ako ng fear of baka mahuli na naman ako. But it doesn't stop me from continuing with the relationship. Yun, sinaktan ako, minura ako, nagpagsalita na hindi maganda. But it didn't change anything. Nang makapagtapos siya sa kolehiyo, isang imbitasyon mula sa kanilang kapitbahay ang nagdala sa kanya sa simbahan. Dito mas lalong nabuksan ang kanyang mga mata sa katotohanan. Naging malalim ako sa word. Maya nagbabasa ako ng Bible. Nag-highlight ako ng mga Bible verse. Tapos nagdamit babae ako. Tapos nakipagkita ako sa mga friends ko sa high school. Pumunta ako na nakadamit ako. Parang pinapakita ko, I am a changed person. Pinagtawanan ako ng mga barkada ko noong high school. Taong 1980, pumasok si Diggs sa mundo ng musika bilang isang band vocalist. Sa kanyang pagpunta sa ibang bansa, isang bagong kabanata ang nagbukas sa kanyang buhay. Nakipagrelasyon siya sa isang lalaki na nakilala niya sa bar. Ganito pala yung feeling na gano'n. Pinupursu ka. Ayan. Tapos, gwapo eh. So, na-attract din ako sa kanya. Tapos yun, naging kami. You feel like you're being taken care of. Parang gano'n. Iba din yung feeling. Okay din, masaya din. I fell in love with him. Nagbunga ito ng unti-unting paghina ng pananampalataya niya sa Panginoon. Wala na. Natigil na lahat.
wala na. Wala na akong connection kay Lord. Wala nang basa ng Bible. Puro kamunduhan na lang yung nangyari sa buhay ko. Entertainment, gusto mo sumikat, nakikilala ka, marami nag-a-admire sa'yo. Na-enjoy ni Diggs ang pakikipagrelasyon hanggang sa Na-trauma ako doon. Marinig ko lang pangalan niya, nanginginig na ako sa takot. Mabait siya kaso lang pag nakakainom at nagsiselos, nalalasing, nananakit. Kaya nung huling pananakit niya sa akin, kasi sinakal ako tapos tinulak ako sa hagdan. Ayoko na mag-boyfriend. Ayoko na masaktan, physically. Na-trauma ako. Kaya bumalik ako sa dati. Nag-girlfriend na naman ako. tuluyan na ngang bumalik si Diggs sa pakikipagnobya na umabot sa 15 taong pagsasama. Nung banda ko, lagi nakasunod. Kahit saan ako kumakanta, nakasunod yun. Hanggang sa naging kami. Nag-live-in kami. Sa isang pagkakataon, isang kabanda ang nag-imbita sa kanila na umattend sa simbahan. May kaibigan ako na nasa banda din. Na nakachat ko sa Facebook. Tapos ini-invite niya ako sa CCM. Tapos regularly, nagustuhan namin yung preaching. Sexually immoral or the homosexual will not inherit the kingdom of God. Sabi kong ganun sa kanya, ayokong mapunta tayo sa hell. Nagpa-convict sa amin yung salita ng Diyos na hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon. Ang pagbabago ay hindi naging madali para kay Diggs. Hinarap niya ang masakit na proseso ng paglaya. Ngunit sa regular na pag-attend sa mga gawain sa simbahan, unti-unting nag-iba ang pakikitungo nila sa isa't isa. Unti-unti na pala kami binabago ng Panginoon. And the dynamics of our relationship, nagbago din. Magkasama kami sa bahay, pero nawala yung intimacy. Sabi ko, magpaligaw ka na. Sabi ko, why don't you open your doors? Sabi ko, marami nagkakagusto sa iyo. Sabi ko gano'n. Sabi niyo, hindi. Sisters in Christ tayo forever. Sabi niya. Sabi ko, oo, sisters in Christ tayo forever. Pero hindi natin alam kung anong plano ng Panginoon. Hanggang sa, nagkaroon na siya ng official boyfriend. Doon ako nakaramdam ng hurt. Lord, bakit ganito yung nararamdaman ko? Akala ko ba okay na ako? Bakit bigla ako nakaramdam ng ganito? Tapos, pinag-pray ko. Sabi ko, Lord, kung ano man ito nararamdaman ko, alam po, lilipas to eh. Pero pwede ko ba hilingin sa'yo? Paki-fast forward. Ikinasal ang kanyang dating nobya sa nobyo nito. I was excited during the wedding day. Ako na yung siguro pinakamasayang tao sa kasal niya. At si Diggs, ang tumayong maid of honor at wedding singer. Isang pagpapatunay na walang hindi kayang baguhin ang Diyos sa mga taong nais makaranas ng pagbabago. Siyempre, iba si God pag siya yung nagperso sa'yo. Just imagine after 20 years na ako nawala, kinalimutan ko siya. Pero hindi niya ako kinalimutan. Pag kay Lord ka talaga. Ngayon, ang tinig na dating ginagamit ni Diggs sa mundong lakbayin ay isa na ngayong instrumento sa kanyang paglilingkod sa Diyos bilang parte ng worship team sa kanilang simbahan. He owns me. I don't own anything. Sonja, the great thing was just Diggs and her partner, they were going to church. And I appreciate that church because the church accepted them. They just allowed the Word of God and the power of the Holy Spirit to be the one to touch their hearts. Yeah. And that's what happened. Amen. And you know what? The Bible says it's the love of God that leads us to repentance. Right. It's the grace of God, the love of God, not people's condemnation, right? Or judgment. At napakaganda at napakatindi rin naman po ng testimony ni Diggs, no? Because it takes immense courage to surrender a 15-year relationship and place your true identity in the hands of God. What is concealed or misunderstood about who you are will eventually come to light when you bring it before Jesus. Kung ikaw ay nanunood ngayon at nakakaranas ng confusion with your identity or naghahanap ka ng tunay na pagmamahal at pagtanggap, God sees you. In fact, He formed you in the secret place. He loves you. He has a purpose for you, and He wants you to know Him. And that all starts with surrendering your heart
and your life to Jesus Christ. So if that's you, pray this prayer with me. Lord, thank you that you desire me to know you. And in knowing you, I will know who I truly am. And when I know who I am in you, Lord God, I can walk in the purpose, calling, and destiny that you have for me. So today, Lord God, I repent. Lord, forgive me for turning away from you, for doing things according to my own understanding. But Lord, thank you that you sent your Son, Jesus Christ, that I may be washed clean and be made new. So today, Lord Jesus, I declare that I'm receiving you as my Lord and Savior. Thank you for living the perfect life that I can never live and taking my sin on the cross. You died for me. But not only that, Jesus, you rose again so that in you I can rise from dying to my sins. And I can rise with you and walk with you. Lord God, Holy Spirit, help me to live a life that pleases God and to live my purpose, calling, and true identity in Christ. Thank you in Jesus' name. Amen. 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 Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith, join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Dumako naman tayo sa ating Push Pilipinas. Narito ang mga prayer request mula sa ating mga kapatid sa Facebook and YouTube pages ng The 700 Club Asia. Nariyan si JR na nanalangin para sa guidance, protection at magandang trabaho para sa kanyang pamilya. At si Maria Teresa para sa financial breakthrough at pambayad sa mga utang. Let's pray for them. Father, we thank you that you know each and everyone's needs. We pray for JR right now, that he is asking for guidance, for protection for his family. And Lord, he's looking for a job. Father, would you open the door for JR, that JR will have a job where he can truly flourish, and Lord, his talents and abilities can be used. Lord, we speak that favor upon him right now. And we pray for Maria Teresa, Lord, for financial provisions, for the ability to pay the debt that she owes. Even so now, Lord, as she remains faithful to you, as she puts her trust in you, open that door for her that she may have freedom from her utang, Lord. Even so now, in the mighty name of Jesus, amen and amen. And we want to continue praying and declaring God's healing for all those that are watching right now. You just receive your healing, whatever infirmities you're battling, sicknesses you're battling. The Word of God says, I am the God that healeth thee. By my stripes you are healed, says the Lord. There's someone right now with a brain tumor. The Lord is releasing His healing touch from you. You are healed, kapatid, in Jesus' name. Someone that's struggling from difficulty breathing, you always have these allergic reactions. The Lord is permanently just revitalizing your whole respiratory system. Receive your healing in the name of Jesus. Someone also who has cervical cancer stage 2, the Lord is removing every cancer cell from your body. Receive your healing in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Naniniwala tayo na alinmang panalangin kapag inilapit natin ng may pananampalataya sa Panginoon, dinidinig niya. So let's not stop praying and let's continue to push. Pray until something happens. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442.
Welcome back to the 700 Club Asia. Sa ating unang kwento, nakita natin ang personal journey at pagpapasakop ni Diggs sa Diyos. But what does God's Word and science say about the dynamics of same-sex attraction? In our next segment, pag-uusapan natin ang psychological, emotional, and spiritual dimensions of homosexuality and why a person's true identity is not in sexual feelings, but in being made in the image of God. Panoorin natin to. Maraming tanong, walang kasagutan. Mayroon nga bang ipinanganak na homosekswal? Ano ang katunayan? Mayroon bang tinatawag na homosexual gene? Dahil sa usaping ito, gumawa ng pagsusuri ang American doctor na si Dr. Dean Hamer ang di umano'y nakadiskubre sa gay gene. Mayroon siyang nakitang isang gene na maaaring dahilan ng pagiging homosekswal ng isang individual. Ngunit pinasinungalingan ito ng iba pang mga siyentipiko dahil hindi sapat ang katunayan ng natuklasan ni Dr. Hamer. Some people believe that sexual orientation is innate and fixed. However, sexual orientation develops across a person's lifestyle. This is from the American Psychiatric Association. Okay, no one is born gay. But homosexuality, okay, is something that is developed. And the development is contributed by several factors. There is no one factor that causes homosexuality. Issue ng kanyang tatay o nanay, panunukso ng mga kaibigan at tao sa kanyang paligid, at childhood trauma tulad ng sexual abuse, rape o molestation. Ang mga pangyayaring ito ay ang mga dahilan kung bakit nagbabago ang sexual orientation ng isang tao at ito ay hindi niya pinili. A person may have same-sex attraction, but he or she can choose not to remain in it. Therefore, no homosexual is trapped in a homosexual condition. And when homosexuality is described in the scripture, it does not describe a person. It describes the behavior of a person. The truth that homosexuality, one, is not an identity. Mas mainam na maunawaan ng isang taong nakakaranas ng homosexual na kondisyon ay kung saan nagmumula ang kanyang same-sex attraction, kung paano at kailan ito nagsimula. Ang simbahan naman ay may tungkulin na tulungan ang mga taong nakakaranas nito at ihayag sa kanila ang mabuting balita ng Diyos. We need to reach out to them in love. Okay, what does love mean? Love is not about approving their lifestyle, but rather it is accepting them as a person and loving them as a person. To look beyond their homosexuality and look at them as a person created in the image of God. Kung kaya sa ating paghahayag ng katotohanan, biyaya at pag-asa, pairali natin ang pag-ibig at pangunawa upang maibahagi ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa mga taong nangangailangan nito. Ang pagiging homosekswal ay maaaring hindi kagustuhan ng taong nakaranas nito, ngunit ito ay maaari pang mabago sa tulong ng Panginoong Hesukristo. You know, Sonja, I know John, we had him here on the show several times, but I love what he said, yung definition niya of love. Yes. You look beyond the action, the behavior, and you see a person Right. created by God in His own image and likeness. That's the one you love. You don't approve of his or her lifestyle, but you love him as a person. And, you know, love covers a multitude of sins. And you can say love conquers all. When he or she will encounter that real love of Christ, that's when healing begins. Yeah. Kasi para bang totoo kang tao, you see me as someone like you. You know, you accept me. Yeah. Yeah. At saka, Brother Peter, hindi naman, I think, we think na parang, homosexuality, ano yan, sobrang makasalanan. But at the same time, anything that we identify with na hindi yung true identity natin in the Lord,
that's the same thing. That's We're right. all broken, just differently broken. And Right. so that's why it's not condemnation that leads people to God. It's the love of God that leads us to repentance. And so are we gonna be a channel of God's love Correct. towards people? Right? So, wala namang kahit anong klaseng tao, hindi naman natin mababago ang kahit sino. Tama. It's just God who can transform a person's life. We are really just channels of His love, right? So true. You know, that segment raises an important distinction that our culture often blurs. The difference between feelings and identity. Experiencing same-sex attraction does not automatically define who you are. And for many people, that truth alone is deeply liberating. In like manner, we struggle with anger, we Correct. struggle with other things that hindi naman nagpi-please kay Lord. So, there's no difference. Which is sin also. It's sin. Right. You know, that's truly right, that I completely agree with you. Sexual orientation is not an unchangeable identity. Our true identity is defined by our Creator who made us. Dapat siya ang mag-define sa atin po. Amen. Kaya wag po kayong aalis dahil may nakaka-inspire na mensahe pa kami sa aming pagbabalik. Nagsusumbong, Mama, si classmate po sinabihan ako na ganito, huwag daw ako makipaglaro sa kanya kasi duling ako. Masakit po sa loob. Sana po maopera na po itong mata ko. Ang 600 pisong kinikita niya sa paglalaba ay kulang na kulang para sa 75,000 na halaga ng operasyon. Sinagot ng Diyos ang panalangin ni Leah at sa ilalim ng life-changing surgery program ng Operation Blessing, nabiyayaan si Vince ng operasyon para sa kanyang mga mata. Simula ng opera na ako, wala na po nagbubuli sa akin at masaya na po ako kasi marami na akong kaibigan ngayon. Vince's life was changed because someone chose to care. Maraming salamat sa malasakit at generosity ng CBN Asia partners. There are many more patients like Vince still waiting for hope. Will you give today and help change a life? Partner with CBN Asia. To donate, scan the CBN Asia QR code or visit www.cbnasia.com/give for more details. Lahat po yung aking mga pangarap nitong huli na wala po. Katulad po nung tindahan, na wala po ang aking tindahan, negosyo. Parang iniisip po kung makatapos kaya ang aking mga anak. Masikap na itinataguyod ng mag-asawang Alexander at Catherine ang kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng sahod bilang security guard at sa kanilang sari-sari store at empanada business, sapat ang kanilang kinikita upang makakain ng maayos ang pamilya. Subalit lahat ng ito ay naglaho nang maaksidente sa motor si Alexander. Papunta sana siya noon sa isang sideline para makadagdag sa kita. Yung pong makaahon sa hirap, para may taguyod ko ang pamilya ko. Dahil nga po sa aksidente nangyari sa akin, medyo may mga pinansyal talagang hindi may iwasang umutang ka sa lahat. Tapos si Mrs. nung nagkasakit nga po ako, nung naratay po gawa ng aksidente, siya na po yung nagsilbing, kumbaga siya ang gumawa ng paraan para may taguyod. Napapagod talaga pero hindi susuko kasi kumbaga mag-asawa tayo tas may mga anak tayo. Dahil sa aksidente, kinailangang lagyan ng bakal ang tuhod at bukong-bukong ni Alexander. Nang maging floating ang status niya sa kanilang agency, tuluyan siyang nag-resign sa trabaho dahil sa tinamong injury. Sa totoo lang, umugot po ako na kasi kay Lord. Kung talagang may time akong hindi ako makabili ng gamot, na hindi ako makapagpa-check up kasi kailangan kong araw-araw pagkain ng mga bata.
Dumaloy ang grasya ng Panginoon nang makilala ni Alexander ang Operation Blessing. Sa ilalim ng Medical Assistance Program, una siyang binigyan ng mga maintenance medicines para sa kanyang diabetes at cholesterol. May ano din po sila sa akin yung grocery na binigay, pagkain. Therapy, binigyan po ako ng therapy. 1 month therapy po yun na nakatulong po sa akin sa home service pa po yun. Na na-therapy po siya, unti-unti siyang nabebend. Dati po hanggang ganyan lang, tuwid lang po siya. Bukod sa mga ito, na-connect din ng Operation Blessing si Alexander sa isa sa local church partners sa kanilang lugar. Bagay na para sa kanya ay napakalaking tulong. Bagay, para pong pinay-pray na laksan po loob ko na huwag mawala ng pag-asa at nadyan si Lord. Sa mga tao sa paligid niya na nag-encourage din. Tapos nung makilala niya si God lalo, mas napalapit siya. Nagkaroon siya ng mas positibong pananaw. At isa pang sorpresa ang ibinigay kay Alexander. Nakatanggap siya ng puhunan upang mabuhay muli ang nawalang mga negosyo sa ilalim ng Micro Enterprise Project ng Operation Blessing. Nadagdagan pa ito ng GCash at loading station. Talagang Gumagawa si God ng mga instrumento. Nagbibigay siya ng mga tao na tutulong sa amin. Yun po. Masaya po, sobrang saya. Di ko, talagang sobra yung pasasalaman ko kay God. Sobra po. Napakabuti niya sa amin. Naiyak, sir. Okay, naiyak, sir. Tears of joy. Masaya. Dahil yan sa Upilay talagang pinipili kong lumabang. Kasi yung panahon ngayon, walang ibang bibigyan ng bilayang katulad nito. Talagang napakabuti talaga. Salamat sa Operation Blessing. The best po talaga. Blessing po talaga ito. Galing kay Lord. Thank you po. Ang kwento ng muling pagbangon ng pamilya ni Alexander ay patunay ng umaapaw na grasya ng Diyos. Dahil sa inyong partnership, nakakapagbigay tayo ng pag-asa at tulong sa ating mga kababayan. One life, one family at a time. As we wrap up today's episode on Open Secret, remember that no matter what identity crisis, secret, struggle, or label the world tries to put on you, God's truth still stands above all. Amen. Ito rin ang ipinapaalala sa atin sa 1 Peter 2 verse 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. You don't have to live in confusion or hide in secret. Your true identity is found in Christ. You are chosen, loved, and redeemed. Lagi nating tandaan na kay Jesus may liwanag, pag-asa at tunay na kalayaan. Kung kailangan nyo na makakausap at makakasama sa panalangin, call our prayer center numbers on your screen or send a message to our official Facebook Messenger, the 700 Club Asia. May God bless you and keep you. May He make His face shine upon you and give you peace. Ngayong Huwebes, aktibo sa gawaing simbahan si Joanna pero may itinatagong makamundong lihim. Ano kaya ito? Ang pinakamahirap talaga sa kasalanan, sa una masasaktan ka eh. Eventually, parang okay lang. dumanas ng sexual abuse mula sa kanyang stepbrother, si Myla. Nanatili kaya itong sikreto? Secrets Redeemed. Tampok sa The 700 Club Asia, Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.